um, at tala sa Pilipinas ngayong araw ng Tuesday. Tuesday po ngayon at well, we really have to be very careful. Ngayon, punta naman po tayo sa ibang mga balita dito sa ating bayan. Ano po ha? Sa ating bayan ng mga balita po, isa-isahin natin ang mga... Okay, alright. At tatandaan nyo naman po na nung Biyernes ay pinirmahan ng Presidente ang tinatawag na anti-terrorism law. Kaya lang po, Biyernes yun. Nung pagdating ng Lunes, ang dahil na pong naghain ng mga petisyon para ideklara ang batas na iyan na tinatawag na unconstitutional para po mapawalang bisa ng simula't simula pa. Ngayon po, sa bilang, 4 na po ang naghahain ng petisyon at isa na nga po dyan si Congressman Lagman. Ang sabi po niya, Albay Representative Edsel Lagman, at ako po'y binabasa ko itong nasa Inquirer.net, 11:46 a.m., July 7, express hope on Tuesday the Supreme Court will uphold the Constitution after considering several petitions that were filed seeking to nullify the controversial anti-terrorism law. Wag po tayong malilitong. Sinabi niya, uphold the Constitution sapagkat po ang ginigiit niya at ng mga petitioner ay labag sa konstitusyon ang ilang mga seksyon diyan sa anti-terrorism law. Ito po yung batas na nagsasabi ang mga otoridad sa pamamagitan lamang ng suspicion po, hinala, ay pwede nang magdakip kung sa tingin nila ang isang tao ay terorista. Kaya nga po sinasabi ng mga taong itong nagpetisyon, kasama na po ang inyong lingkod, ako rin po ay nag-file ng petition kahapon. Alam nyo na po, sa tagal-tagal na natin nag-uusap ng mga batas dito para parang kung makakita lang kayo magtataka na kayo. Suspicion, haka-haka. Pwede ang ugat niyan, chismis, ang suspicion. Yun po kasi ang nakalagay sa Section 29 ng Anti-Terrorism Law. Halos lahat po sinasabi, iyong seksyon na yun ang berdugo. Iyon po ang seksyon na gusto nilang patibag, bukod pa po sa iba. So, yan po, titingnan natin. Ayon sa kanila, ito ay labag sa tinatawag na Due Process Clause of the Constitution. Yan po, isang balita. Kay Representative Lagman. Ano po ha? At isa pa, alam niyo naman po, nakahain yan sa Korte Suprema. At ang Korte Suprema po ngayon, pangkasalukuyan ay meron atang nag-retire na isa, 14. Ang Korte Suprema po ay 15. 15 po silang mga magde-decide ng kasong to. Pero hindi pa po tapos ang paghahain ng mga petisyon. Kilalanin po natin ang mga huwes o mga justices ng Korte Suprema at tingnan natin kung sino ang mga nagtalaga sa kanila. Ano po ha? Kung kaalyado ba ito ni President Duterte o hindi. Kasi po 'di ba dapat ang judiciary dapat, sabi nila, independent from the executive and the legislature. Tingnan po natin. Ang Chief Justice po ay si Chief Justice Diosdado M. Peralta. Ito po ay tinalaga ni Presidente GMA. At alam niyo naman po, si GMA po ngayon ay medyo kaalyado ni Presidente Duterte. Susunod po si Justice Estelita M. Perlas Bernabe. Palagay ko ang nagtalaga po nito si Presidente Aquino, Noynoy Aquino. Sunod po si Justice Marvic Mario Victor Leonen. At saka po si Justice Alfredo Benjamin Caguiwa. Yan po. Nagtalaga po niyan si Noynoy Aquino. So meron pong 4 sa Korte Suprema na ang nagtatalaga po, hindi po yung pangkasulukuyang Presidenteng Duterte, kundi po mga ibang presidente. 4 po yan. Yung mga sumusunod na po ay ang nag-appoint si Presidente Duterte. Sino-sino ito? Justice Esmundo, Justice Reyes, Justice Hernando, Justice Carandang, Justice Lazaro Javier, Justice Inting, Justice Alameda, Justice Lopez, Justice De Los Santos, Justice Gaerlan. Di ba po, bilang ko po dyan, around, I think, mga 10 na yan. Majority na po yun.
Kung ang bilangan lang po, majority, kung sino nag-appoint, di talo na po yung mga nag-petisyon. Kaya, kasi po, ang perception ng mga tao, siyempre, ang nag-appoint sa kanila si Presidente Duterte. Siyempre, kakampi sila kay Presidente Duterte. Pero hindi naman po dapat ganong automatic. Kaya nga po yung ibang mga ating mamamayan ay umaasa pa rin na itong Korte Suprema ay isang independent body. Independent. Okay, may sariling kasirinlan, hindi naapektuhan, hindi nadidiktahan, hindi po tumatanaw ng utang na loob. Kung sino ang nag-a-appoint sa kanila, doon na lang sila parati papanig. Sana naman po hindi, sapagkat kung gano'n ang sitwasyon, talagang wala na po yan. Biro nyo, Congress, Executive, Supreme Court, isa na lang po yan. Isa na lang sila. Di ba? Magkakamukha na lang po sila. Kaya dapat tutukan po natin ang Korte Suprema na maging truly an independent body. Nabanggit ko lang po yan kasi magiging relevant po sila sa ating lahat. Sa ating lahat po in relation to this Anti-Terrorism Act. Di ba po? Kaya, ayan. Gusto niyo pa po bang malaman kung ano pa nasa Anti-Terrorism Act? Meron pa po dyan yung Section 25. Section 25 naman po, yung Anti-Terrorism Council. Para po itong grupo ng mga tao, karamihan po dyan, cabinet member, sila po ay grupo na siyang magde-designate kung sino ang terorista at hindi terorista. Sila po, napakamakapangyarihan po yan. Kaya lang doon sa Section 25, wala pong ekspresong nakalagay kung ano ang procedure dito. Ito ba unilateral? Di ba bibigyan ba nila ng pagkakataon itong taong kanilang ini-examine na pagtanggol ang sarili? Kaya kagaya po ng korte. Di ba po sa korte po, kahit na parang obvious, tinatanong pa rin ng West, ikaw ba ay may sala o walang sala? Tinatanong po, are you guilty or not guilty? Tinatanong po ng West yan. Pero dito po, sa Anti-Terrorism Council, at least, doon po sa Article 25, third paragraph, wala pong procedure na nakalagay na gano'n. Wala. So parang unilateral, kaya sila lang po ang magde-decide. Yung pong nakakatakot, walang pagkakataon ang pinaparatanganan. Baka po na chismis lang gumawa-gawa lang ng mga fabricated evidence. Nakakatakot po, kaya dapat sana merong pagkakataon pong sumalunghat doon sa mga paratang, at least doon sa Article 25. Yun po ang isa. Yan. So yan po ang mga issue diyan na darating pa sa Korte Suprema. At alam po natin sa Korte Suprema, madami pa magpapail diyan at madami pang issue na ihahain. Okay, tuloy naman po tayo sa iba pang mga balita. Ito pong ABS-CBN. Ito, patuloy pa rin ang investigasyon na parang walang katapusan. Anong mangyayari dito? Kasi po, di ba, napatigil sila ng NTC. Ngayon, pinapatigil na rin ng Sky Cable, pati yung TV Plus, pinapatigil na po. Tingnan natin po ang mangyayari. At meanwhile, itong sa Kongreso, patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. Alam niyo po, prerogative ng Kongreso mag-imbestiga. Pero this is becoming an inordinately long time. Bakit po merong parang bakit humahaba? Siguro ang tanong niyo, diyan rin po ako nagtataka. Sapagkat imbis na po yung ABS-CBN muna ang atupagin diyan. Sana po atupagin muna ang COVID-19. Pataas na po ng pataas 41,000 na tayo yung pang inaatupag di ba po? Kaya desisyon na. Tapusin na, tingnan natin para umakyat na sa Korte Suprema o kaya po malaman ang katapusan o pagpapatuloy pa ba yan. Pero ang nangyayari po, tuloy-tuloy pa rin po Arya ng arya, walang katapusan, definitive resolution. So, yung mga taong natatalo, pwede pong gumawa ng kanilang mga procedural remedy na iniika. Ika nga, So, ganyan na. Ang isang balita po dito, ito para akong bilang pong, ako po kasi basta freedom of expression, talagang tinitignan ko po yan. Pati po ata content, pinapakialaman Ito po binabasa ko lang po itong sa Philippine Star Philippine Star po, binabasa ko
Philippine Star News. Ito po, dated July 6, 2020, posted at 6:20 p.m. ABS-CBN's content picked apart as lawmakers air grievances. Content na po yan. Content na. Freedom of expression na po ang pinag-uusapan dyan. Freedom of expression na po yan. Bakit pinag-uusapan pa ang content, di ba po? Hayaan nyo na, basta't ang content, kung may na libel, filean. Kung may mga malalaswa, filean ng obscenity, filean ng libel. Content po, pati ata daw mga news, mga how to deliver the news, pinag-uusapan na naku po, sino bang bihasang mag-deliver ng news dyan? Kundi yung mga taong nag-news, di ba po? Mga congressman, wala pong kabihasaan dyan. So, yan po. Isa pa pong balita dyan. What is, di ba po? Yan po. Okay, ano pa mga balita, mga kapatid, dito sa ating bayan. Ito pa. Isa pa. Okay, nako, Congressman. Ito naman. May sinagot naman pala. Sinagot nitong si Congress Zarate. Kita nyo na, napuna na Napuna na sila Bakit pati content pinapakialaman ninyo? Yung nilalaman. Gusto nyo kayo nang gumawa ng teleserye doon at sabihin nyo kung anong plot, yung ano ang plot ng istorya doon. Gusto nyo rin, kayo na rin ang umarte. Sige, kayo na mga artista, bahala na, sige, kayo na lang lahat. Di ba? Pero sabi po ni Congressman Zarate, sabi daw, Congress has duty to uphold press freedom. No power to dictate news content. Tama po yung Zarate. No power to dictate news content. Okay, at bago po tayo magpatuloy, naku, bilis po ng manalangin po muna tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami at nakarating kami ngayong araw ng Tuesday at sana po patuloy nyo kaming biyayaan. Samahan nyo po kami para makapagdulot kami ng mga payo na magaganda sa aming mga tagapakinig at mga tagapanood at lahat po ng ito iniaalay namin sa inyo. Amen. Okay mga kapatid, it's around 1:20 at tayo po ay mag-break muna. Si Dean Mel Santa Maria po ito na nanonood po kayo sa Relasyon. Sandali lang po. Sa tagal na niya sa showbiz, kilala niya ang bawat pinag-uusapan. Para kang lata. Pagka walang laman, maingay. Parang tubig. Pag mababaw, maingay. Bawat nakaraan, pinagdaanan, bawat pinaghirapan, bawat inaling kasikatan, alam niya ang kasaysayan. Di-kanikan niya silang problema na hindi kayang tugunan ng salapi at kasikatan. Christy for Minute. Walang maililihim kay Nanay Christy. Ngayon, ang mga artistang hindi natutong mag-ipon. Pero minsan, wala din siyang ibubunyag sa ngalan ng pinagsamahan. Sabi nga may sangandaan ng buhay, kanan, kaliwa, pasulong o patalikod. May karapatan tayong lahat na magbigay ng ating opinyon at komento. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Kasama si Romel Chica. Naghihintay talaga sila ngayon ang pagpatak ng ulan sa summer. Christy for Minute sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. Attorney Mel Santa Maria. Sabihin nyo sa akin, hindi ko nakikita sa TV ha. Attorney Mel Santa Maria, Gladys Lana Lucas. Relasyon. Sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Nagbabalik po tayo mga kapatid, kaibigan dito sa ating programang Relasyon at patuloy na po tayo sa ating Word of the Day. Layon ng programang Relasyon na makapagbigay ng payo na naaayon sa batas. Para higit na maliwanagan sa terminong legal, narito ang ating Word of the Day. Mga kapatid, ang ating Word of the Day po ngayon ay ang Regalian Doctrine. Regalian, regal.
parang harit, ano to parang mga harit train na to, Regalian Doctrine. Ano po ang ibig sabihin yan? Ang sinasabi po niyan, iyan ang doktrina na kung ang mga lugar o mga ari-arian ay walang may-ari. Wala pong may-ari, hindi nakikita ang may-ari sapagkat walang nakaregister na may-ari. Ipagpapalagay po na ang may-ari niyan ay ang Estado. Yan po ang Regalian Doctrine. Automatic, default mode, kung walang makitang may-ari, yan ay pag-aari ng state, ng Estado. Napaka-importante po niyan. Kaya po yung mga nakikita natin mga bulubundukin, yung forest area, yung mangrove, yung mga ilog, ayan po. Wala po makapagme-may-ari niyan. Yan po may-ari niyan state, Estado. Yan po ang Regalian Doctrine. Ngayon po, ngayon po, ang mga Estado naman po, pwede pong i-reclassify ang kanilang pag-aari. Regalian Doctrine nga, pero sinabi ng Estado, teka, pwede naman tayo sigurong pakinabangan tong napaka-vast area na to, ipagbili natin. Bahala na kung sinong bibili, basta't bigyan lang natin ng limitasyon. Di ba po, o kamukha niyan, yung tinatawag nating BGC ngayon, di ba po, military fortress yan noon. Doon sa mga bata na hindi naabutan yon, iyan po ay isang malaking military parang Krami at Camp Aguinaldo na napakalaki. Iyang BGC na iyan. Kaya lang sinabi ng gobyerno, sige, pagbili na natin to, sobra na ang mga military at police camp dito sa Metro Manila. May Krami na, may Aguinaldo. So, pakinabangan naman ng Estado to. Ang kikitain nito, ibili natin o ibigay natin o ipondohan natin ang CARP, ang social legislation. Ang mga magsasaka, bigyan natin sila ng mga pag-aari. So, ayun nga po. Kaya po nabenta yung malaking military reservation niyan. At ngayon ay BGC na. Hindi nyo na mamumukaan. Hindi nyo na mamumukaan sapagkat imbis na po mga barracks ang nahandun ngayon, ang makikita nyo na mga skyscrapers, mga matataas na building, ano po ha? At saka, kaya nga po, kaya siguro nagtataka yung mga kabataan ngayon, di ba ang katabi, libingan ng mga bayani? O, di ba? Kasi dati, military reservation yan. So, yan po, okay? Normally po, Regalian Doctrine, ang default mode po, kung walang may-ari, ang Estado may-ari. Pero kung pag-aari ng Estado, pwede namang nilang ikomersyo at pagbili kung gusto nila. So, napupunta po na naman sa private individuals. Yan po. Okay? Mga kapatid, ayan na po. Tuloy na po tayo sa ating Q&A. Ang programang ito ay bukas sa pagbibigay daan sa paglalahad ng inyong mga problemang pangrelasyon. Mangyari lamang tumawag, sumulat o kaya naman kapatid, mag-FB message na. Alright mga kapatid, eto, dahil na nagtatanong sa atin. Okay, unang tanong, buena mano. Okay, eto buena mano. Mahigit 20 years na po yung asawa ko sa pinagtatrabahuhan niyang kumpanya. Then he decided na umuwi na lang sa probinsya dahil na din sa hirap ng buhay ngayon. May makukuha po ba siyang separation sa kabila ng pandemya ngayon at nawalan din kasi sila ng mga benepisyo mga ilang taon na din. Pagpalagay po natin na ang asawa niyo ay isang regular rank and file employee at siya po ay natanggal na dahil sa pandemyang ito. Sapagkat po ngayong pandemyang ito, madami pong naluluging mga kalakal, mga business. Madami pong nalulugi, kaya nagsasara. Sabi po sa ating batas kasi, kung nagsara ang business, sapagkat ang business ay lugi po, down, wala pong separation pay. Yan po. Ngayon naman po, yung mga business na bago malugi, may naiipon pa, nagsara na sila, hindi naman lugi. Yan. Diyan magkakaroon ng separation pay ang mga tinanggal. Tingnan nyo po kung anong sitwasyon nyo dyan. Di ba po? Kasi siyempre, kahit na po hindi nakapagtrabaho, nung mga araw na yon, siyempre hindi na lang kayo basta-basta tatanggalin. Bibigyan dapat kayo ng notice. Kung kayo ay ire-retrench, o kaya ire-redundate, yan po ang tawag dyan. O magsasara na ang kumpanya. Kaya lang nga po, sa pagsasara ng kumpanya, titingnan po natin kung ito yung magsara kasi lugi,
Nagsara, hindi naman lugi. Kung nagsara ng lugi, wala pong separation pay. Kung nagsara ng hindi lugi, may separation pay ang rank and file at saka regular. Ito lang po ang gusto kong sabihin sa mga manggagawa. Siyempre, may mga scrupulous na mga nagpapatrabaho dyan na para hindi magbayad ng separation pay, igigiit nila na sila ay lugi. Lugi kami, kaya wala kaming separation pay sa inyo. Mag-iimbestiga na kayo. Pupunta po kayo sa SEC dahil alam nyo po ba, every year may mga financial statement na sinasabit ang korporasyon doon. Sa DTI po, punta na rin po kayo. Doon nyo po makikita. At syempre po, pero very confidential, BIR, doon nyo makikita yung kita. Pero sunahin nyo po ang SEC para malaman nyo kung tunay nagsasabi itong kumpanyang ito. Ha? Pero ngayon po, doon naman po sa mga kamukha ni sumulat sa atin, 20 years, kung regular at rank and file siya, siguradong dapat may separation pay kung hindi lugi ang kumpanya at nagsara. Correct? Ngayon, kung lugi naman, baka wala. Okay? So, ayan. Second question. Kung umalis po ba sa pinagtatrabuhang kumpanya ngayon sa kabila ng pandemya, ngayon may makukuha po bang separation pay? Yun po, nasabi ko na nga po. Pero wag kayong aalis na parang nag-awol, ha? Magpaalam po kayo. Baka naman na ang ituring sa inyo, okay, awol ka, lawful cause ka, wala kang separation pay. Kasi po, dalawa po ang pamamaraan. Dalawa ang pamamaraan para ang isang trabahador ay matanggal. Isa, tinatawag po ng lawful cause. Ito po yung gumawa ng masama, ng nakaw, tamad, walang ginagawa, chismis lang ng chismis sa loob doon ng pagtatrabaho. May attitude na nakakapag-apektong negatibo sa trabaho. O kaya patulog-tulog, tawag po dyan lawful cause. Basta't po natanggal kayo na lawful cause, wala po kayong separation pay. Sorry na lang. Pero kung natanggal po kayo sa pamamagitan ng authorized cause, ito po yung sinasabi ko kanina. Redundancy, retrenchment, medical, o kaya pagsasara na hindi lugi. Meron po kayong separation pay dyan. Ano po, ha? Okay, tingnan nyo po kung nasaan kayo dyan. Okay, susunod na katanungan. Kinasal po ako. Kinasal po ako sa asawa ko. May marriage contract po ako galing sa NSO at may Senomar din po ako at marriage po ako sa asawa ko. Okay. Pero po, pag nagpakasal yung asawa ko sa kabit niya, kasi daw nakakuha yung kabit niya ng Senomar na single at sa iisang munisipyo lang po ang nagbigay ng marriage contract namin. Kasi po isang bayan lang kami ng asawa ko. Tapos po, ang naka-beneficiary niya sa mga SSS, PhilHealth, Pag-ibig ay ang kabit niya at anak sa kabit niya. Tanong ko lang po, pwede po bang kasuhan ng mga taga-munisipyo? Teka muna po ha, sandali ha. Number one po, tanggalin po muna natin yung mga munisipyo. Hindi po tanggalin, i-bracket lang po muna natin. Pag-usapan lang po natin yung pangalawang kasal na yan sapagkat hindi pa po napuputol. Hindi pa po napuputol ng korte ang kasal nyo ni Mister. Hindi po pwede siya magpakasal sa pangalawa. Kahit na po lumitaw-litaw ang mga Senomar dyan. Hindi po, walang kwenta yon. Basta't lumitaw ang mga Senomar, Certificate of No Marriage. Pero tunay, kasal naman kayo. Hindi po rin po siya pwedeng magpakasal. Ano po ha? Kaya yung kasal nung kabila, yung pangalawa, ang tawag po doon, bigamy at bigamy. Kung alam po ng dalawang pinapasok nila, kung alam nila pinapasok nila, pwede po yung dalawang yan makulong. Ayan po, makukulong po iyan sapagkat bigamya po ang kanilang ginawa. Ngayon naman, doon sa mga benepisyo nyo sa SSS, PhilHealth, etc. ay hindi po kayo matatanggal. Kahit na po ang iligay niya doon, yung kanyang kabit, hindi po kayo matatanggal dyan. Sapagkat nakalagay sa ating batas, sa mga SSS natin, na
ang principal beneficiary ay ang legal dependent spouse. Ayan po, legal na asawa. Kaya yung illegal na asawa niyang yan, kahit na po siya ang niligay sa SSS ano yun, E20 ba yun? E19 or something like that. Wala po yun. Basta't pakita nyo lang sa SSS ang marriage certificate nyo, ang SSS po binibigyan ng batas at pati sabi na rin ng Korte Suprema, preliminary power to determine whether there is a valid marriage for purposes of benefits from the SSS. Kaya punta na po kayo dyan sa SSS. Pakita nyo na kayo ang tunay na asawa. Ngayon po, doon sa mga anak naman, principal beneficiaries po yan, whether legitimate or illegitimate. Alright mga kapatid, naku, ang bilis-bilis ng oras. Ano po? Tayo po'y magbe-break muna. Huwag po kayong aalis. Ito po ang inyong lingkod, si Dean Mel Santa Maria. Sandali lang po. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng all-new Isuzu Travis. Transcend your business. Radyo 5, 92.3 News FM, Balita, Aksyon, 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 News Update. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Aminado si Representative Janet Garin na wala pa siyang final decision sa isyu ng prangkisa ng ABS-CBN. Sa panayam ng programang Balljack sa Radyo 5, sinabi ni Garin na may nangyayaring bring a friend sa botohan ng Kongreso. Paliwanag ni Garin, nagkaroon ng lapses ang ABS-CBN sa kanilang reporting. Inahalimbawa ni Garin ang hindi pagbibigay ng TV station ng pagkakataon noon kay Dr. Lyndon Lee Sui na sagutin ang isyong ibinabato sa kanya. Maging ang pagbibigay ng pagkakataon ng reporter ng ABS-CBN sa autopsy ng Public Attorney's Office na hindi naman certified pathologist ang gumawa na nagresulta sa panic ng publiko sa Dengvac Shock. Para kay Garin, nais lang niyang maging patas ang ABS-CBN sa kanilang health reporting sa susunod na mga araw. Ayon pa kay Garin, nilapitan siya ni ABS-CBN News Head Jing Reyes at sinabihan siyang nabigyan naman siya ng pagkakataon upang sumagot. Paliwanag ng mambabatas, hindi siya ang issue kundi ang bias reporting ng TV company. Sa panig naman ng minorya, sinabi ni Congressman Benny Abante na 10 sila sa grupo at paiirali nila ang conscience vote sa prangkisa ng ABS-CBN. Para kay Abante, pinatitiyak lamang niya sa ABS-CBN na manaig ang moral, spiritual at educational aspect sa lahat ng episodes ng kanilang mga shows. Pabor si Abante sa renewal ng prangkisa ng ABS-CBN para sa 11,000 pamilya na umaasa sa kumpanya at mga natutulungan nito sa buong bansa. Sa police news, arestado ang 50 Chinese nationals at Myanmar national dahil sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO kagabi. Ayon sa Southern Police District, naaresto ang mga dayuhan sa anti-illegal gambling operations sa Victor Street sa Barangay Pio del Pilar sa Makati City. Ang mga naaresto ay nagtatrabaho sa ilalim ng Shin Pogo Company. Nakumpiska sa operasyon ng ilang laptops, gadgets, cellular phones na may active SIM cards, personal computers, broadbands, Wi-Fi routers at multiple electronic one-time passcode. At yan ang mga balita. Ako si Jessica David ng Radyo 5, 92.3 News FM. Aksyon, 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 News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng all-new Isuzu Travis. Transcend your business. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline, Pacheck po ng inyong ID. Hingang malalim po. Lagi po tayong maghuhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. kayo ang aming mga bayani. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito.
o kasintahan? Boss sa trabaho o boss ng puso mo? Relasyon. Sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Okay mga kapatid, tayo po ay nagbabalik. Ito po ang inyong lingkod, si Dean Mel Santa Maria. Sasagot po tayo ng ibang mga tanong nyo, pero ngayon po may bumabati sa atin si Enina Carrion, attorney, pabati naman po dito sa amin sa Muntinlupa. So Enina Carrion, hello sa inyo at sa iyong pamilya. I hope you are in a good position and a good situation. Okay, eto naman po, isa pang bumabati sa atin si RJ Espinosa. RJ Espinosa, sinasabi niya, magandang hapon, Attorney Mel, watching sa Facebook Live at masugid kaming nakikinig sa inyo sa 101.9 Radyo 5 from Davao dito sa Davao City. Ay, hello! Dahil ko pong kaibigan yan sa Davao City, si Atty. Medina, kaibigan ko po yan dyan. So, dami po. Sino pa ang bumabati sa atin? Ito, okay, tuloy na po tayo sa mga ilang pang mga tanong. Nirarambol ko po, patalon-talon po ako para makadami tayo. Yung right of way po namin ay nakapangalan sa mga anak ng lola ko at asawa nila. Okay? At ang nabubuhay na lang po ay yung tiyahing ko na naka-base sa Australia at ang aking nanay. Kaming mga anak na po ang nagbabayad ng amilyar ng madaming taon. Pwede na po ba naming ilipat sa aming magkakapatid ang titulo? Ay, hindi po. Alam niyo kung bakit? Okay. Dalawa lang po, tatlo po. In general, tatlo lang po ang pamamaraan ng paglilipat ng titulo from one person to another person. Ulitin po natin ha. Pagtitinda, contract of sale, pagdodonate, pagbibigay, at pagmamana. Manahan. Meron pa po mga extraordinaryo kamukha po ng prescription, no? Pero iyan po, very extraordinary po yan. Kinakailangan matagal na panahon at unregistered. Pero pangkaraniwan po, tatlo. At saka kinikilala nyo kasi, alam naman ninyo na iba ang may-ari. So that makes the difference. Kaya sapagkat alam nyo iba ang may-ari at kayo nagbabayad ng buwis dyan at may right of way pa sinasabi nyo, kung ano man ang epekto nun doon sa kagustuhan nyo, may tatlong pamamaraan lang po. Ulitin po natin ha. Gusto nyo malipat ang titulo nyo doon kay Mr. X, ibenta nyo. Gusto nyo malipat, ibigay nyo, donation in a public instrument kung lupa. O kaya, maghintay kayo, gumawa kayo ng last will and testament, pamana nyo doon kay Mr. X. Benta, bigay, mana. Yun po. So, hindi po pwedeng mapunta sa inyo ang lupa sapagkat po, ang tagal nyo na, kayo ang nagbabayad ng real estate tax. Ang nangyari lang po dyan, nagkaroon sa inyo ng utang ang tunay na may-ari na nasa Australia na dapat yung singilin. Ang tawag po dyan, quasi-contract. Sa kagandahang loob ninyo, ayaw nyo sigurong mailit yung lupang yan ng gobyerno, kayo nagbabayad ng taxes. Siguro kayo pang nakikinabang. Pero hindi po iyan pamamaraan para malipat ang titulo sa isang tao o sa inyo. Nagkaroon lang po ng utang sa inyo yung tunay na may-ari sa mga taxes na ibinabayad nyo. Ulitin po natin, tandaan ninyo, benta, donasyon, at mana. Okay po. Kaya po, kung meron tao pong nagsasabi, amin yan lupang yan, umalis na kayo. Teka muna po, sandali lang po ha. Bago tayo magpatuloy ha, sabihin nyo, ganito, saan nyo po ba hinuhugot iyang paggigiit nyo na inyo yung kalupaan na yan? Nabenta ba sa inyo? Na-donate ba sa inyo? Namana nyo po ba yan? Bigyan nyo nga po ako ng katibayan. Ayun. Baka walang masabi. Di ba po? Huli si Nicanor. Nahuli nyo siya doon. Di ba po ha? Okay, mga kaibigan. Di ba po? Maganda rin naman na maganda rin naman po ang batas kung natututunan nyo. No? Hindi kayo nawawala. Ito, meron tong tanong. Papanik lang po ako ha. Kasi nirarambol ko ito. Okay. Tungkol sa RA 7438, nangyari kasi to noong 2016 na at nakakulong po pa ako at
pagpiyansa, pwede ko po ba makasuhan ang polis na nagpakulong noon sa akin? Okay, hindi ko po alam kung ano talaga nangyari sa inyo. Pero ito po ang Republic Act 7438. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po ang batas patungkol sa karapatan ng mga hinuhuli. Like the right to be counsel, the right to have your parents, fiancé, tsaka yung mga NGO, o kaya mga police pare, doktor, na bisitahin kayo. At o kaya sabihin sa inyo na you have the right to counsel. So yan po. Well, kung meron paglabag po sa mga inyong constitutional right, talaga po nakakasuhan nyo yan ng civil cases. Ano po ha? Pero ito, kailan kaya nangyari ito? 2016, 17, 18, 19, 20? Hindi ko lang po alam kung anong prescriptive period po. Kasi kung civil case po yan, baka pumasok yun sa tinatawag na torts. Mukha atang 4 years ang prescriptive, baka mapasuna po yun. Kung hindi ako nagkakamali, 4 or 16. Pero kaya ito na po ang mahalaga. Ito na po ang mahalaga. Kung sa tingin nyo, your constitutional rights are violated, punta na kagad sa PAO ngayon pa lang, para malaman nyo kung nasa loob pa kayo ng taning. Ano po kasi hindi nyo rin sinasabi kung ano ang buwan, di ba po? So, punta na sa Public Attorney's Office. Pero basta't po na-violate ang constitutional right nyo ayon sa Republic Act 7438, ang dapat ipahiwatig sa inyo at bigay bilang isang na taken into custody, pwede nyo pong gawin yan. So, punta na agad. Baka po nasa taning pa kayo. Okay, meron po. Noong nagkasundo ang tatay at ang kumpare niya na ibigay niya sa tatay ko lupa niya kaysa transfer ng tatay ko yung declaration ng lupa at nakapangalan na sa tatay ko. Okay, medyo ganun-ganun yung mga sinabi mo pero okay, tuloy natin. Meron ng improvements at kami na nagbabayad ng tax. Ngayon, lumaki yung anak ng kumpare niya at gustong kunin ang lupa. May habol pa ba siya at may laban pa kami sa korte? Ayun na! Ayan na naman, di ba po? Ano po ang sinabi ko kanina? Sabi ko kanina, benta, donasyon, mana. Nangyari po ba yan sa tatay nyo? O laway-laway lang? Sinabi na, yun na yan. Walang benta yon. Yun na yan. Walang mana yon. So, ang pinakamalapit doon, donasyon. Pero ang pagdodonate po ng lupa ay mabisa lamang kung ito ay nasa isang pampublikong dokumento. Public document. Kung wala po sa public document, yung duly notarized ng isang notaryo, ang isang donasyon, allows po, no dice, zero effect, invalid. Yan po, kaya tingnan nyo kung nasaan kayo. Kaya siguro, nagigate yung mga anak dahil nag-iimbestiga na sila at wala silang makitang contract of sale, deed of donation, alam nga namang mana, di ba po, o last will and testament, di ba? Kaya tingnan nyo, tsuriin nyo ang sarili, kung nasaan kayo dyan. Okay? Punta na po tayo sa iba pang mga katanungan. Papanik naman po ako ha. Okay, papanik naman po ako. Regarding Family Code Article 147, naghiwalay po magulang ko. So, ibig sabihin mo, ang magulang mo hindi kasal. Hindi sila kasal. Kasi 147, kung nakikinig ka sa kahapon namin, ito kasi po ang kaayusan ng pag-aari na ibinibigay sa hindi kasal pero nakapundar habang sila ay nagsasama. 147. At wala naman silang bahid para magpakasal pero ayaw lang nilang magpakasal. Yan po ang 147. Special co-ownership po yan. So may tanong siya ngayon. Regarding Family Code Article 147, naghiwalay po magulang ko. May kinakasama po ang tatay ko at nakapagpundar silang dalawa. At may mga gamit na pundar ang tatay ko sa sariling pera niya ang ginamit. Ngayon po, namatay na tatay ko, may rights po ba ako na sa mga naiwan ng tatay ko, pati dun sa naipundar nilang dalawa, ayaw po kasi ibigay ng kinakasama niya sa akin. Tatay mo pala ang importante dyan Kung pag-aari ng tatay mo, whether you're legitimate or illegitimate, talagang tagapagmana ka. You have the right to assert.
To assert your rights. Iyan, napundar ng tatay ko yan. Wala, pagpalagay na natin, may parte ka dyan. May parte rin ako doon sa tatay ko. Hindi mo pwedeng angkinin lahat yan. Kaya magkwentahan tayo ngayon sapagkat ikaw being legitimate or illegitimate child, siguradong meron kang interest. Di ba po? Kaya normally, ang ginagawa po ng illegitimate child na ayaw bigyan, nagpapile po ng kaso sa korte, ang tawag po doon, intestate succession. Intestate proceeding para po mabigay ang mana niya. Kaya lang kung illegitimate child ka, pasanin mo, patunayan mo na ikaw ay isang illegitimate child sa pamamagitan ng birth certificate na may pirma si tatay, o mga pampublikong document na nakapirma si tatay, o kaya handwritten instrument, lahat nakakamay ni tatay, tapos may pirma niya, dapat meron kang ebidensya, ha? Papatunayan mo kung illegitimate ka. Kasi kung legitimate ka, patunayan mo lang na ikaw ay sinilang sa loob ng isang kasal, legitimate ka, presume ka na legitimate. Okay? All right, mga kapatid. Okay, punta naman po. Okay, ito ha. Ang tatay ko po ay patay na, pero ang ari-arian ng ama ko po inangkin ng tita ko. Tuko po, ano po pwede pong gagawin dahil ang nanay ko po ay hindi kasal sa tatay ko? May karapatan po ba ang nanay ko sa lupa ng ama ko dahil di sila kasal? Ito na po yung sinasabi ko, no? Kung hindi po kasal ang tatay at nanay nyo at pinundar po iyan sa loob ng kanilang pagsasama at wala namang bahid, wala namang pong bahid, ang sila ay magpakasal, ayaw lang magpakasal, nagkakaroon po ng tinatawag na special type of co-ownership. Kung ano pong napundar sa loob ng kanilang pagsasama lang po, meron palang talaga po siyang interest. Kaya ayan po ang sabihin nyo. Very complicated po yan, pero alam na po lahat ng mga abogado yan. Live-in people will have a special type of co-ownership of all those properties acquired while they were living together. At kung wala namang bahin magpakasal, ang contribution ng isa pwedeng financial at ang contribution ng isa pwedeng nangangasiwa lang ng bahay. Sapat na para magkaroon ng co-ownership. At kung namatay ang isa, hati sa gitna, doon po sa napundar habang sila ay nagsasama. Little bit complicated. Kaya po sa mga usapin yan, dapat pupunta na kay Pau. Kung kayo ay nagtatanong sa Public Attorney's Office at sabihin nyo ang sitwasyon nyo. At sabihin nyo, di ba attorney, 147 ito? Article 147 ng Family Code? Oh, ayan po ha. Okay, mga kapatid. Alright. Ayan, tuloy po tayo. Okay, mga kapatid, tayo po ay magbe-break muna. Ito po si Dean Mel Santamaria. Babalik po ako. Sa tagal na niya sa showbiz, kilala niya ang bawat pinag-uusapan. Para kang lata. Pagka walang laman, maingay. Parang tubig. Pag mababaw, maingay. Bawat nakaraan, pinagdaanan, bawat pinaghirapan, bawat inaning kasikatan, alam niya ang kasaysayan. Bikanikan niya silang problema na hindi kayang tugunan ng salapi at kasikatan. Christy per minute. Walang maililihim kay Nanay Christy. Ngayon, ang mga artistang hindi natutong mag-ipon. Pero minsan, wala din siyang ibubunyag sa ngalan ng pinagsamahan. Sabi nga may sangandaan ng buhay, kanan, kaliwa, pasulong o patalikod. May karapatan tayong lahat na magbigay ng ating opinyon at komento. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Kasama si Romel Chica. Naghihintay talaga sila ngayon ang pagpatak ng ulan sa summer. Christy for Minute sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. Attorney Mel Santamaria, Gladys Lana Lucas, Relasyon. sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1.
Okay, nagbabalik po tayo mga kaibigan, kapatid. Dito po ang inyong lingkod, si Dean Mel Santa Maria. Tuloy na po ang ating pagsasagot sa inyong katanungan. Happy Tuesday, Dean Mel. Salamat po at di kayo napatinag sa loobin ninyo sa anti-terror bill. Naway mapakinggan ang ating mga hinaing. Si Nikki Abad. Maraming salamat, Nikki. Si Jero Baguio Camero, Attorney Mel, ano ba ang risk kung nabiling farm lot ay tax declaration lang po at pwede po ba siyang patituluhan? Kung wala naman pong ka-question at kung tunay na ang nabilihan nyo ay ang tunay na may-ari, I'm stressing the point na tunay ha, tunay. Baka naman po walang problemang patituluhan. Kaya ko lang po nasabi at na-stress yung tunay sapagkat nga po, ang tax declaration po ay hindi ebidensya ng pag-aari. Hindi po. Iyan po ay ebidensya lang ng pagpuposesyon ng isang lugar pero hindi po pag-aari. Kaya lang po, minsan ginagamit para mapatunayan na siya ay may-ari pero hindi po iyan ang principal evidence of ownership. Pero kadalasan, ang may tax declaration ay talaga namang may-ari pero minsan hindi po. Kaya iyan po ang risk doon. Baka may lumitaw na may-ari. Di ba po? Kaya checkin nyo po, mag-double check po kayo. Double check. Okay, Attorney Mel, itatanong ko lang po kung ang isang tao po ay may housing loan sa bangko at sa di inaasahang pangyayari pumanaw ang borrower, ay obligado po ba ang spouse na bayaran ang remaining balance? Okay po, ganito po yan. Kung ang dalawang mag-asawa ay umutang, halimbawa po si A and B, si A lang po ang umutang, pero napatunayan na ang inutang niya ay ang nakinabang ay pamilya, nagiging conjugal debt po iyon at pwedeng pagbayarin si Mrs. o si Mr. kung sino man ang nabubuhay. O kung hindi man, yung pong creditor pwede pong mag-file ng intestate proceeding kaagad-agad sa korte para kung ano man ang natitirang pag-aari ni Mr., doon kukunin kaagad-agad ang bayad bago po ipamudmod ang mga ari-arian doon sa tagapagbana. Kasi po nakalagay sa batas natin, kung namatay ang isang tao po at meron siyang ari-arian, bago mailipat sa tagapagmana, ang mga ari-arian dapat muna pong bayaran si creditor. Pero kagaya rin po ng nasabi ko, kung yun namang utang ay redounded to the benefit of the family. Sabi po ng batas yan, redounded to the benefit of the family. Ang nakinabang po ay pamilya. Baka po turing na conjugal debt yan, na maaaring si Mrs. po ay magbayad. Pero pasanin nang naggigiit na singilin yung mga nabubuhay na asawa na sabihin nag-redound to the benefit of the family. Alright, okay mga kapatid. Bago po ang lahat, gusto ko po sanang paalala ulit sa inyo na sa Far Eastern University Institute of Law po, patuloy pa po ang aming pagtatanggap ng application at sa Institute of Law, doon po sa mga taong gustong mag-abogasya, mag-aral ng batas, tuloy-tuloy pa po. Meron po kaming mga telephone numbers ng online, hinahanap ko po, hindi ko makita, ng online application namin at sasabihin ko po sa inyo yan, pero nalalaman niyo po, tawag lang po kayo sa FEU Makati Institute of Law at humingi po kayo ng online application and registration. Shoot na po, wala po kaming entrance exam at susuriin po namin kung kayo'y pwedeng tanggapin at kung pwede, amin pong aabisuhan kaagad-agad kayo at syempre kayo'y kung okay, pwede na po kayo mag-enroll. At doon po naman po sa mga Latin honors, cum laude, magna cum laude, summa cum laude within the last 5 years. At yung mga nag-place sa mga board exam ng gobyerno within the last 5 years, meron po kaming application for scholarship. Pwede nyo pong pag-applyan yan. Free tuition fee, free miscellaneous fee, book allowance, cost of living allowance po, bibigay namin sa inyo. Basta't po lang makapag-apply kayo at matanggap namin kayo. Kasi po, very limited po ang slot. Very limited. Kaya po kung kayo'y nasa ganyang sitwasyon, mag-apply na po kayo para po ma-reassess ka agad at hindi maubusan kayo. Ayan po. Pwede po kayo, hindi po, kami pong ino-offer po namin ay Juris Doctor. Diyan po sa Makati, huwag niyo pong kakalimutan. At isa pa pong announcement po, hindi lang po ito sa Institute of Law. Sa buong Far Eastern University po,
kung hindi pa kayo nakakapili ng eskwelahan. Ano po, diyan po sa Manila, sa FEU ay napakaganda po diyan. Pumasyal po kayo. At magaling po ang mga profesor diyan. Ay pwede pa po kayo mag-apply. Kung gusto nyo maging nurse, kung gusto nyo maging engineer, o kaya accountant, businessman, teacher. Okay po, dyan po sa Far Eastern University Institute of Law sa Manila. Ayan po, kami pong Institute of Law diyan po sa Far Eastern University Departments of ng kanya-kanyang area, nursing o kaya business, accountancy, etc. Kasi po ang Institute of Law naman nasa Makati. Diyan po kami sa corner Senator Hill Puyat Avenue and Malugay Street. Ayan po ha. Naku. Alright mga kapatid, tuloy po tayo. Tingnan po natin ha kung ano naman yung ano lang. Okay, naku, dae-dae. Okay, naisangla ng asawa ko ang lupa at bahay namin na wala akong consent. Paano po kaya ito? Puntahan mo yung pinagsanglaan, sabihin mo wala kang consent, kasi po hindi po pwede yun. Ang pagsasangla po ng pag-aari ng dalawang mag-asawa, conjugal property, ay dapat merong pagsang-ayon ng dalawa. Kung wala pong pagsang-ayon ng isa, wala po yun. Pwede talagang questioning yun. Kaya puntaan mo na doon sa pinagsanglaan at sabihin, wala akong consent diyan. Okay, alright. Tingnan po natin ang isa pang mga katanungan nyo. Okay, alright. Okay, titingnan natin ha. Uurong tayo. Okay. Alright mga kapatid, umuakit lang po muna ako kasi alright, eto. 10 taon po ako nasa kumpanya, nagkasakit po ako, tapos tinanggal po ako at di po ako nakatanggap ng medical ko. Yung center ay makuha po ba ako ng separation pay? Normally po, kung regular rank and file po kayo, tinanggal kayo for medical purposes, may separation pay po kayo. Meron po kayo. Kaya lang, regular ba kayo o independent contractor? Nahandoon po. Pero generally po, basta for medical reason, tinanggal po kayo, normally, meron kayong separation pay. Pero tingnan nyo rin po kung ano ang nature ng trabaho ninyo. Okay mga kapatid, dito na po nagtatapos ang ating programa at nabanggit ko na rin po lahat ng gusto kong banggitin at kaya po magpapaalam na ako at manalangin na po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po at nakaraos tayo dito sa araw na ito. Sana po patuloy nyo kaming subaybayan at ligay nyo po sa kapanatagan ng lahat ng mga nakikinig at lahat ng nanonood dito sa Radyo 5 sa Relasyon po. Marami pong salamat. Amen. Okay mga kapatid, tayo po'y magkikita-kita muli. Bukas po. Bye-bye. May pupuntahan pa ba o dapat lang tapusin na? Sinagot na ni Attorney Mel Santamaria at Gladys Lana Lucas ang mga tanong sa napasukan mong Relasyon sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Sa gitna ng pandemic, tuloy-tuloy ang pagsisikap ng maraming negosyanteng Pinoy na palaguin ang nasimulang kabuhayan. Kaya naman, tuloy-tuloy rin ang suportang ibinibigay ng Department of Trade and Industry sa mga MSME. Isa na rito ang programang Go Local, kung saan natutulungan ang mga maliliit o nagsisimula pa lamang ng mga negosyante na mapalawak ang kanilang